Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ikaw ay sumigaw ng ubos lakas, ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag, sinasamba ako, kunway hinahanap, sinusundan-sundan. Parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman, ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid, at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Wari natutuwang sa aki sumamba, at ang hinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunang layunin sa pag-aayuno, habang ang nag-aayuno'y patuloy na inaapi ang mahihirap. Ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan hanggang kayo-kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay ditiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyuko kayong parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno na ba iyan? Akala ba ninyo'y nasisihan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin, sa halip ay pairalin ang katarungan, ang mga api palayain ninyo at tulungan, ang mga nagugutom ay inyong pakanin, patuluyin sa inyong tahanan ang walang tirahan, yaong mga tao na halos hubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalagdan, at kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway, hindi maglalaot gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo, ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap pakumbabat pusong tapat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin, hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap pakumbabat pusong tapat. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Diyos ko, iyong tinatanggap pakumbabat pusong tapat. Hindi mo na nais ang mga panghandog, sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap pakumbabat pusong tapat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseyo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot siya, maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking Mga kapatid, ang pag-aayuno po ay bahagi ng disiplina ng panahon ng Kwaresma. At kasama ng pag-aayuno ang pananalangin at pagkakawanggawa. Ang pag-aayuno ay pagtitimpi, pagtitiis, at pagsasakripisyo.
Ang turo sa atin ng simbahan kapag araw ng pag-aayuno, yung 3 beses nating pagkain, 1 beses lang na kompletong pagkain at 2 ulit na tigkakalahati lamang. Kagrupo ng pag-aayuno ang abstinensya. Ang abstinensya naman ay ang pagliban natin sa pagkain ng karne. At maaari ding ituring na pag-aayuno ang pagtigil o paglayo natin sa mga bagay na nakapagpapasaya sa atin, na kapag ating itinigil ay hindi naman makakasama. Katulad ng pagliban muna sa pag-inom ng soft drinks o kaya ay sa paggamit ng gadgets, sa pamamasyal, sa pagdilibang at iba pa na nakapagpapaalwa sa ating buhay. Ngunit, ano po ang turo ni Propeta Isaias na siyang ating unang pagbasa ngayon? Ang sabi ni Propeta Isaias, ang pag-aayuno ay hindi natatapos sa pagpapahirap sa katawan katulad ng pagtitiis ng gutom o kaya ay iba pang pagtitimpi, pagsasakripisyo at pagdidisiplina sa sarili. Ang sabi ni Propeta Isaias, ano po ang pag-aayuno na kalugod-lugod sa ating Panginoon? Ito daw ay ang pagtigil sa pang-aalipin at pagpapairal nawa ng katarungan. Ang kalugod-lugod na pag-aayuno ay ang pagpapakain sa mga nagugutom, sa pagtanggap o pagpapatuloy sa mga walang tirahan, sa pagpapalaya at pagtulong sa mga naapi, at ang pagdadamit sa mga halos hubad na. Kapag ganito raw ang ating pag-aayuno, tayo'y gagaling sa ating mga sugat. Tayo ay sasamahan, tatangkilikin at kakalingain ng ating Panginoon. Ililigtas niya tayo at iingatan, at ang ating mga dasal ay magkakaroon ng katugunan. Sapagkat magandang pakatandaan, ang pag-aayuno ay hindi talaga para pahirapan natin ang ating mga sarili. Ang pag-aayuno ay para sapitin natin at makamit natin ang kinakailangang pagbabagong buhay. Ang tayong lahat ay maging mabuti. Ang pag-aayuno ay daan din upang magkaroon ng pagbabago sa ating mundo. Hindi lang tayo ang maging mabuti, kundi ang ating kapwa, ang sangkatauhan, ang sangnilikha ay pagharian ng kabutihan. Kaya pala sa ating ebanghelyo, sa pag-uusap ni Jesus at ng mga alagad ni Juan Bautista at sa kanilang pagtatanong, bakit ang mga alagad ni Jesus ay hindi nag-aayuno? At ang sagot ni Jesus ay sapagkat kasama pa nila ang guro, si Jesus mismo, ang Kristo. Ang dahilan kapag kasama ang Panginoon, walang pag-aayuno, sapagkat kasama natin ang bukal ng kabutihan. Nasa mabuti tayo't nagpapakabuti tayo. Pero kapag hindi nakasama ang Panginoon, doon mahalaga ang pag-aayuno upang tayo ay manatili sa kabutihan o kung naliligaw ng landas, ay bumalik sa daan ng pagpapakatino at pagpapakabuti sa buhay. Ngayong sinisimula natin ng panahon ng Kwaresma, kamusta po ang pagpapahalaga at pagsasabuhay natin ng mga haligi nito? Ang pag-aayuno, ang pananalangin, at ang pagkakawanggawa. Kamusta ang ating mga pagsasakripisyo, pagtitimpi, pagtitiis, pagyakap sa mga dusa at hirap sa buhay sa diwa ng pag-aayuno? Sa awa at sa tulong ng Diyos, nawa itong mga gawaing ito sa panahon ng Kwaresma
ang maghatid sa atin sa pangmatagalang kabutihan sa buhay. At hindi sana ang mga ito ay mga nagpapahirap lamang sa ating katawan at sa ating pagkatao. Ang hangad ng pag-aayuno at siyang hangad ng Kwaresma, ang buhay na ganap at kasiyasiya na biyaya ng Panginoong Hesus na nagpakasakit alang-alang sa atin at nagtagumpay sa kamatayan alang-alang din sa atin. At sumainyo ang pagpapala ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.